Magandang araw mga kanego. This time, kasama ko na muli si Weng Mahiwaga, si Noe Mahiwaga ang aking partner. Alright. Bati ka muna, kanegong Weng, sa ating mga viewers. Alright, magandang araw sa inyo mga kanego and excited na ako. Exciting na episode na naman ang ibibigay namin sa inyo guys dahil meron kaming panibagong bisita. Meron kaming bisita at eto, hindi na namin patatagalin pa. Andito na si Ma'am Iris. Ma'am Iris, pakilala ka muna. Bati ka muna sa ating mga viewers. Hello po mga kanego. Ako si Irish Montaria, also known as Mommy Irish. Alright, so tanungin natin si Ma'am Iris. Isa siyang negosyante and Ma'am Iris, pakikwentuhan kami. Paano ka nagsimula yung kwento mo? Bilang negosyante. Bilang negosyante sa iyo. Ano nga pala yung business mo? Matanong ko muna kung ano yung business niyo. Bali nasa ano po kami, shirt printing business. Shirt, t-shirt yan. Yeah. T-shirt, mga jacket po. Lahat po ng pwedeng i-customize po. Yun po yung kinikater po. Yung payong, mga gano'n, no? Oo. Meron din yung mga mag, ano? Mag, jacket. Pamaypay. Anything na may pay. Usong-uso ngayon. Pinamimigay ng mga ano ngayon. Eleksyon. Alright. Sige, pakikwentuhan kami, Ma'am Irish. Ano ba, paano ka nagsimula? Paano ka pumasok sa ganitong negosyo? Ayan. Nag-start po kami nung 2008 po as home-based business po. Kaming mag-asawa. Kasi nagkaroon kami ng anak nung time na yon. Ang pangalan po ay Julius James. Tapos lagi lang po namin dinedream na gumawa siya ng folder na lahat po ng pictures nung anak namin ni Julius James. Nakalagay doon Juljam. Tapos dream lang po namin na darating yung panahon na magkakaroon kami ng sarili naming negosyo. So, dahil sa love namin kay Julius James, na ginawa namin Juljam, yun po, doon po nagsimula talaga yung negosyo. So, yun yung pangalan. Sinunod nyo kay Julius James. So, ang nangyari pala dyan is dream come true yung inyong business na sinasabi. Yes. Yung pangalan ng anak ninyo, nilagay nyo doon sa pangarap yung negosyo. Ano po kasi kami dati po kaming empleyado ng isang publishing company. Marketing assistant po ako, accounting staff naman po yung husband. Wow! So, related din pala yung trabaho niya. Ito paano meron po? Same company, pwede ba yun? Secret. Secret. So, okay, balik tayo. Nakakatawa yung istorya nila, mga kanego, kasi nag-umpisa to sa pangarap. So, mula sa pagiging empleyado nila as marketing assistant, tapos si sir naman is accounting. So, nag-umpisa sa pangarap. Habang nagtatrabaho ba kayo, nag-umpisa na kayong magnegosyo? Every months po. Yun po yung... Mali naman yung tanong, habang nagtatrabaho, nagliligawan? Hindi, may anak na sila eh. May anak na sila si si Julius. Saka sila nag-negosyo. Tama. Ano ba na, gumpisa, negosyo o ligaw? Siyempre, kasi kaya nagkaroon ng negosyo, nagkaanak. Okay. Tapos yun, nagkaroon ng inspiration. Opo, yung inspiration. Yung love namin sa kanya. Yun talaga yung... So, pero habang while on your nasa company kayo, okay lang naman, wala na tayo, hindi naman natin babanggitin, no? So, every December o months is nagsisimula na kayo ng paunti-unting business na ganyan. Opo, yung mga ahente po kasi namin, yung business sa iba umu-order, alam naman po nila na merong gano'n. Sa amin na lang din po, parang siguro tulong na lang. Pero kayo ba may background as a graphic designer? Kasi yan ang ano yan eh. Diba? Yung magdi-design, no? Nung nag-start po kasi kami, meron po kaming rin po na graphic designer po. May katulong din po yung mister ko. Silk screen po kasi kami nag-start. So, magkano ang puhunan ninyo na nag-start kayo ng negosyo na to? Siguro sir, kasi ano po yun
yung puhunan nanggagaling din doon sa customer. So ano, Bali, yung kung ano yung dinadown, yun muna yung ano. Parang diesel, kumbaga. Oh. Tapos hingi mo na ng down pagka nakapagbigay na ng ano yung 50% down. Oo. 50% down tapos konti na lang saka ka kayo mamibili dadagdag. ng mga ano ng mga Material. item. Tapos saka pagka nangyari na, sige mo Full siya. delivery. Yun na yung parang neto na. Ang galing. So that was 2008 o 2016? 2008. Oo. Tapos noong 2016, ito na yung nag-acquire na kayo ng space. O pwesto. May kwento lang din po ako dyan. Na Yan. Maganda yan. Si Pope Francis po, 2015 po siya dumating sa atin dito. Ngayon naman po, ano na po na balita po na wala na po siya. Tapos sobrang, nung time po kasi na yun, ano po, ang dami po namin pinuntahan para makita lang po masilayan si Pope Francis noong time na yun, 2015. Parang mga nakatatlong lipat kami sa Pandakan para lang po makita. Kasi naniniwala po kami na maski madaanan ka lang niya, masilayan niyo lang. Masilayan lang po siya. Talaga pong mabibless ka ng time na yun. Tapos nung time kasi na yun, buntis ako sa pangalawang baby mo. Tapos yung pinakahuli po namin na pinuntahan, sa Nagtahan po. Tapos yung talaga nakita po namin siya na dumaan. Tapos in-imagine ko po na nung natapos na po kasi yung event, grabe, ang daming tao dito pa lang sa Pandakan. What if magkaroon kami ng ng pwesto dito, mas marami akong makikater. Kasi dati umaangkat lang ako sa Divisoria. Parang online lang po. What if kung karoon na po ako ng pwesto dito, mas marami akong makikater, mas marami akong magiging reseller, matutulungan. Yung pangarap ko, tapos ang dami tao. Tapos yung pinag-pray ko lang siya. Tapos after po nun, sumunod po na taon, hindi naman po siya yung dreams natin, hindi siya yung agad binibigay. Agad-agad, Parang may timeline, tapos kung kaya niyo na po. Kasi after 9 months, nung nag-9 months na po ako doon sa baby na pinanganak ko, doon po kami naka-acquire naman ng commercial space. Kasi kahit katanghali ang tapat po yun, kahit paulit-ulit po yung dinadaanan ko, ano lang po siya, kahit ano po, paulit-ulit lang ako lumalakad, nagpe-pray lang ako na makakita nga ako ng commercial space. Nagdadasal din po ako sa simbahan ng Santo Niño. Yun, araw-araw ko pong ginagawa yun, na sana bigyan ko. Tapos one time po, yung may gate po doon, nakalagay, ito po yung gate, may nakalagay na papel dito, for rent. Hindi po siya yung for rent na, merong tarpaulin po. Yung malaking, malaking paskil. Kung hindi mo po siya titingnan na gano'n. Na malapitan. So parang, bigla ako nagulat na gano'n, tapos hindi ko po tinantanan talaga. Sobrang ganda po nung ano. Parang ini-expect mo na para sa'yo talaga dahil parang meant to be, meant to be. Kahit ilang days po, kahit araw-araw po kung ano. So lagi kang dumadaan doon. Kahit wala nangyayari, basta dumadaan ako, nagbabaka sakali na one time. Ay, kumusta naman ang nung nakuha niyo yung pwesto? Ano naman ang naging storya? Hindi yun po nakapag-resign na po ako. And then, after ilang years din po, si Mr. Di po. Marami na ata kayong napunta. So nag-resign na. Dando na yung transition nun. And then, etong space na to, ito yung kasi binabalik-balikan mo malapit sa school, malapit sa churches. Talagang yung ideal mo talaga. Ideal po. Wow. And until now, nandun pa kayo? Yes po. Na-survive din po ng pandemic. Munti ka na din. Kaya lang, tinulungan lang din po kami ng parents namin para ma-survive kasi sayang. Pakikwentuhan kami, Ma'am Irish. Paano nyo na-identify ni Mr. na, ito na. Ano ba tawagan nyo? Han? O ano? Ito na. Ano pangalan ni Sir? Julius. Ito na, Julius. Mag-resign na ako. Yung ganong transition. At ito naman si Julius, ito na, magre-resign na rin ako. Nung ano po kasi, nung nabuntis na po ako doon, nung second baby po namin, nag-resign na po ako para makatutok. Kaya lang po, nung nag-resign po ako, hindi po ako sanay ng walang ginagawa sa bahay, na nakatunga lang. So, trinay ko po muna online. Nag-PNR kami ng mama ko kahit malaki na po siyan ko kasi nag-aangkat kami sa Divisoria. So, dun po ako nag-start. Siguro
parang tinitrain ako dun sa posting Oo. sa social media bago kami magkaroon ng full-time na commercial space po. Tapos si Mr. naman po, nag-resign na po siya nung nagkaroon na po kami ng makina kasi siya na po tututok. Yun yung transition, no? Nakapundar na ng makina. So, kaneko, Oo. okay. Ang naikwento niya sa akin kanina, yung makina, hindi nila binili. Hindi nila binili. Paano istorya nito? May inatinan lang po kaming seminar sa isang supplier and then inalok po kami ng assistance, nag-apply po kami sa DOST. Oo. And then, pa-approve po. Nag-granted sila. Ah, talaga? Mga government, may mga ganun, doon ko nga lang din po nalaman na may mga ganun din po palang ino-offer yung government. So nag-granted yun. Government assistance. Swerte din nila That- kasi hindi lahat na nag-apply is mabibigyan. So, para sa inyo talaga, no? Yes. Galing. Pero meron talaga, mga kanego, merong mga programa ang government like DTI, may mga ganyang programa na may sila yung parang assistance sa gusto mong magnegosyo. Lalo na po sa Oo. Ang maganda dito is granted talaga siya, hindi siya pautang. Hindi talaga, support talaga nila. Support. Magandaan nga din po nun kasi parang for the first 6 months po, parang ano pa rin po nila yung market. So, binigay po sa amin ng October, after 6 months po, bago kami nag-start sa kanila. Ang galing. Monetization. Ang galing. Pero alam ko meron ding Opo. Bali, babayaran niyo po siya kasi kapag Yun, nakompleto niyo na po. may program yung gobyerno na ganyan eh. Pero Yeah. sir, walang interest. Oo, yun yung maganda doon. Oo. Like, Kasi kapag bibili sa ka ibang, rin. At the same time, delay. Delay mo siyang Hindi babayaran. yung gasto. Oo, yun yung program ng government na kasi na-encounter ko yan mga kanego sa DTI. So meron silang parang cart na may provide nga sila eh. Ay dole pala no? Sorry, dole. May cart silang Iba-iba. inaano. Meron talagang TTI. Meron din Oo. sa inyo doon eh. DOST. DOST. Para Iba mga pa pang- rin yung DOST. Oo. So madaming sa ngayon na like right sa farming, meron din yung mga taga-bae sa mga program ng mga ganyan. Hindi lang talaga nalalaman ng mga kababayan natin kasi sobrang busy at saka kulang sa information ang karamihan. Yun yung nakikita. Pero for that information, mostly talaga mag-follow kayo sa Facebook nila at the same time sa website nila. Tama. Doon talaga sila Mag-inquire din kayo Oo. kung ano yung mga pwede yung kasi 'di ba nagpapa-event yan eh sila eh. Yung mga kanego as my experience, ayan, mag-follow lang kayo doon sa Facebook page nila, mga social media account nila, tapos doon lalo na sa website nila. May mga programa silang ganyan na sa mga sangay ng gobyerno. So, yun, at napaka-swerte nyo pala, no? Yung istorya na yun. Oo. Eh, syempre, forced na rin mag-resign si sir, no? Kasi syempre, siya yung ng makina. Oo. And then, at the same time, so, while yung ginagawa nyo yung negosyo, ano yung bukod doon sa pandemic, ano yung mga biggest challenges na na-encounter nyo doon? yung pinakamahirap yung na-experience. Siguro nung time na nag-accept kami nung malakihang order ng Okay lang. Basta, Sige lang, go ahead. Okay lang. yung land. Yung land. Okay. Okay. Kasi government naman. Ano yung in-order nila? Ano yun? Jacket. Jacket, oo. Ilan Nakuha jacket? natin yung nationwide. Oo. Ang dami nun. So, nagpa-participate din kayo for sa mga bidding? Kasi yun, hindi po siya bali sa siya, co-op. Co-op. So, sabi mo yun yung mahirap. Kasi So, ano mahirap po ba eh. yun? Parang ang Medyo ganda na- nun eh. Good problem yun eh. Sige, paano istorya? Medyo mahirap yung kasi first time, di ba siya first time kasi nagkaroon na rin kami ng transaction ng jacket po sa Paco Catholic. Pero this time kasi medyo malaki tapos from scratch kasi. And then medyo kami kasi medyo nag-aaway kami ng asawa kasi
na-stress na nga ako. Mahirap nga. Pag nag-aaway na kayo, oo. Hindi nyo ma-manage ng Hindi maayos. Pero masyado. nandyan yung, nandyan yung benta, nandyan yung sales eh. And then, Hindi masyadong maayos kausap ko kukunin namin supply. oo. Bakit ngayon ka pa susuko? Sabi ko, Mhm. nandito na tayo sa trinabaho ko na to eh. Oo nga. Nandito na tayo sa gitna. Bakit Yeah. ngayon ka pa susuko? Sabi ko, diba alam, pwedeng maging ganito yung opportunity. Eh kung mapasok natin to, baka meron pa kasi. Sayang. Oo. So anong iniisip niyo saan niyo dadalahin yung negosyo niyo na printing business na yun? Sa ngayon kasi sir, nangangarap kami na magkaroon po ng branch sa Silang Cavite sa Norsagaray, Bulacan. So magpa-branch out kayo ng mga ilan ang target niyo? Sa ngayon sir, ganun pala. Tagisa. So, tagisa sila. So, bali, parang tatlong branch. Oo. Expand. Tapos yun nga rin po, nag-i-start din kasi ako na ang mga kaano ko rin kasi sir, mga ka-network is mga mommies. Syempre naranasan ko po na nasa bahay lang din po. Oo. Gusto tumulong sa finances ng asawa. So kahit pa paano may share ko rin po yung pinagdaanan ko po. Tapos na pwede pa rin po talagang kumita kahit nanay. Yun po yun. Yun. So, bago tayo pumunta dyan sa stage na yan, so, nagkaroon na ng biggest problem, nag-aaway na kayo, and isa sa nakita ko doon, mga kanego, ito naman typical na nagiging problema sa negosyo. Yung nagkakaroon ka ng problema sa supplier mo. Yes. 'Di ba? Paano mo na-handle 'yon, yung mga ganun? Paano nyo na-handle? Patatagan na lang din siguro ng loob. Tsaka, Or meron ba kayong Ano yung po? parang A, B, C, D hanggang Z na supplier para may options sa kayo? ano kasi yun, yung sa, ayun, may hahanap ko po talaga ng Another supplier ulit na another malaki supplier. ulit kausap. Wala mas maayos ka usap sa una. Oo, Mas kasi maayos na ng konti. kasi sa mga kanego natin, I'm sure nakaka-relate kayo dito. Talagang isa yan sa nakakapagpasakit ng ulo. Yung mga supplier. Oo. Tapos yung iba pa, hindi lang yung supplier even yung client, minsan atras abante nung order. Tapos, Yan naman sir, naka-experience na naman, kayo ng gano'n. opo, akala mo sa'yo na, pero not unless na nandyan yung PO sa harap mo. May hugot diyan, sa iyo nagtanong, sa iba bumili. Opo. Maraming ganyan. Paano, eto, share natin sa mga kanego natin. Paano ba masisecured na talagang deal na o done deal na talaga na sa'yo na yung projects? O paano mostly ginaano? Assurance na gano'n. Oo. Ang ano talaga dyan, hanggat wala pa po sa yung PO. PO talaga. Purchase order Oo. nila. Huwag ka pong akasa. Oo. Pero pag hawak mo na po yan, kasunod Sabi na nga, yan down payment. don't expect too much. Oo. Kasi para hindi mas masakit. Pero naka-experience na rin kayo yung mga bidding, gano'n. Nagpa-participate kayo doon? Sa Or amin, ano? po, yun po yung ano din natin. Target nyo. Sa target. Nice. Galing, nakaka-inspire si Ma'am. Oo, Iris. napakaganda yung storya. Ang ganda nung sinabi niya tungkol dun sa nag-umpisa sila sa pangarap, tapos eto na hanggang sa ngayon, pinapalaki na niya yung business. Nakakatuwa kasi isang may bahay na katuwang ang kanyang asawa. Nakakatawa kasi from employee to mommy to negosyante. Entrepreneur. Yun. Dumako na tayo dun sa Ayan, dumako na tayo dun sa Mami Irish. Ayan na. So, nakakatawa kasi meron siyang advocacy na tumutulong sa mga mami. And I heard, eto na, nagsisimula ka na, as Mami Irish ba? Yes. Content creator. Yan. Pakikwentuhan kami, paano naman istorya nito? So, dahil ang network na natin ay puro nanay, and then, experience din natin na mag-stay at home mom, and syempre hindi naman natin matitiis na makikita yung mga asawa natin na sila lang yung nahihirapan financially. Sakit sa loob natin. So, kailangan din natin mag-contribute. So, sa
mga naging experience ko, pwede ka rin naman kumita kahit nasa bahay ka. Mm. So, may mga channel, may iba't ibang pwede tayong gawin. Yung may share ko po sana is yung sa shirt printing business ko na. Oo. And yung sa mga corporate people. Mm. So, dahil nag-umpisa ka mag-online, dahil, yun nga, pagka-resign mo, nasa bahay ka lang, so doon nag-umpisa yun. Yes. And then at the same time, yun, paano naman sa content creator? Paano mo naisipan na, papasukin ko na tong content creator? Hindi lang online selling ako, ha? O, paano? Pakikwentuhan kami, ano istorya naman ito? Ang dami ko rin po kasi nakikita ng mga mommies na nakaka-inspire po yung mga stories nila. And para kasi ang lawak po kapag ka sa internet ka, hindi lang katulad ng traditional business na hindi lang katulad namin, meron kami pwesto sa Pandakan. Hindi lang Pandakan area yung makikater mo or makakapanood ng story mo. Buong mundo, di ba? Correct. So, ayun, tsaka naniniwala rin ako na malay po natin yung story po namin mag-asawa maka-inspire din or kung sino man yung kailangan makinig or kailangan may mahugutan sila na sila naging ganito. So, ako pwede. Parang ganun po yung advocacy. Nice. And yun, naging mami ano. Tanong bakit gusto mong makatulong sa mga mommies? Nakikita ko na deserve mo talaga na tumulong. Ano yung nagtutulak sa iyo? Saan ang gagaling yung idea na yun? Ano po kasi, naniniwala rin po siguro ako na kapag nanay ka po, hindi ka po nanay lang. Nanay ka. Marami ka pa rin magagawa. Huwag mong ida-down yung sarili mo na hanggang doon ka na lang. Ano po ng mga opportunities. Nangyari ba na down mo yung sarili mo? Nangyari na sa'yo? Sa akin po, kasi na-down lang po ako nung wala po akong may ambag Pero nung nag-start po ako ng mag-online selling, kahit pa paano na-update po yung ko. Although hindi naman po ako sinasabihan ng kahit ano ng mister ko. Kasi mabait naman po yung asawa. Pero yung parang sa ego po ng Kumbaga parang hindi kaya ng konsensya niya na nakikita niya yung asawa niya na nahihirapan. Wala siyang nagagawa. na gusto niya mag-contribute sa ekonomiya nila. 'Di ba? Sa pang-ekonomiyang usapin sa bahay. Usapin kabuhayan. So kung hindi niya yan kung wala siyang maiambag, parang hindi niya rin kayang tiisin. Hindi nakikita ko kay Ma'am Ay. So, from mommy entrepreneur, kumusta naman yung hanggang ngayon, nagiging content creator ka? So, kumusta naman? Malaki bang tulong sa negosyo ang pagiging content creator? Kahit pa paano po, may mga natutulungan na may mga nag-PM po na, ganun po pala yun. Isa po ba kami, may mga nagtatanong-tanong na rin. Pero sa business itself, sa sales, malaki bang tulong yung sa ngayon kasi sir, nag-uumpisa pa lang tayo na pagiging content creator? Meron akong page, meron din ako sa TikTok. So, bali, nagbibigay muna tayo ng values. I see. So, nag-guide ka lang muna. Oo. And that's nice. Sobrang naisipan mo pang gawin yon sa dami ng ginagawa mo, di ba? Nakakatuwa guys. Nakakatuwa mga kanego kasi hindi to parang ordinaryong mommy. Meron siyang advocacy sa dinoduplicate niya yung sarili niya. Hindi lang basta nagtatrabaho, hindi lang basta nangangarap, gumagawa talaga. Tsaka hindi lang basta nagninegosyo, may purpose yung pagninegosyo niya na tumutulong sa mga mami na para makapag-contribute din sa family needs nila, 'di ba? Yes. So, ano naman ang masasabi mo dun sa mga mommies na nanonood ngayon? Siyempre, yung parehas mo na pinagkakaabalahan, ano naman ang masasabi mo sa kanila? So, ayun po, wag lang po sa mga kananay ko dyan, kamamis, wag po tayong titigil mangarap.
pagugutan po natin ng inspirasyon yung ating mga anak kahit 24/7 po tayo sa bahay. Sa mga anak at sa ating asawa po tayo umugot ng inspirasyon. At saka sa sa buhay mag-asawa po, kailangan sabay niyo pong tatahakin yung hirap man or saya po yan. Dapat lagi po kayong magkasama at hindi nag-aaway. Kasi Yun. medyo hindi maganda pagka Ang ganda, ang galing na sinabi ni Ma'am Iris. Nakikita ko sa kanyang katauhan kung paano niya pinahahalagahan ang kanyang pamilya. So sana magkaroon kayo ng inspiration sa kagaya ni Ma'am Iris. Oo. And speaking of your family, paano mo nagagawang balansehin lahat? Pag-aalaga ng anak, pagninegosyo, as mommy. Siyempre maraming nagtatanong diyan. Pagiging asawa, 'di ba? Tapos I'm sure may mga tauhan kayo. Pagmamanage ng tao, paano mo nababalanse lahat 'yan? yun nga, time management po. And then, tulong din po ng asawa, tsaka tinutulungan din po kami ng na nakalalay po yung parents namin. Pero ang number one po talaga is time management po talaga. Halimbawa ng time management. Sa umaga po, pagka papasok na po yung mga bata, dyan ka naman mag-aano ng mga household chores naman po. After household chores, dyan na po. After lunch po, dyan na po. Nakatutok na po kami sa... So yun ang nagiging routine mo. Mga bata muna. Marunong siyang mag-budget. Oo. So mga bata muna morning, tapos asikasuhin sa school, then doon ka na sa business ng lunch ba? After lunch. Ayun, yung date nyo naman ni Mister. Ayun. Paano sa time management yan, di ba? Oo, paano na ano yan? Nagagawa ng para. Naku, busy po kasi siya. Yun. Hindi maiwanan yung kanyang machine. Mas mahal niya na yata yung machine. Yun po. Pero kapag may extra time naman po, lumalabas mo. Kaya alam, minsan kasi gusto yung kasama pa rin yung mga bata po. Parang namiliban. Yung sa family rin. Sa family, oo. Ang swerte ka rin kasi meron siyang responsabling Napakaswerte ko po. kabiyak. And yung aside from that, dahil nabanggit mo, nag-online selling din kayo, tuloy pa rin ba yung ginagawa ninyo dito sa business na to? While may physical store kayo, na may pwesto na, tapos tuloy-tuloy pa rin yung online. Pero sinadagan nga po ng sa content creation. Oo. Minsan may mga, paano ba to? Parang hanggang umorder din po sila sa. Sino na yung nag-handle? Ikaw pa rin. Ako pa rin. Pero yun nga rin po yung isa sa mga pinag-uusapan namin ng mister ko, yung sa delegation. Pero sa ngayon po kasi, inuunti-unti pa rin. Lalo na, I'm sure, may nag-inquire, sino sasagot, Yes. Sino agad magbibigay ng quotations, di ba? Ngayon po, Di ba? ako lahat. Ikaw talaga lahat yun. Pero pag dumating yung time, Oo. para makafocus din ako sa pag-aano pa ng client, Oo. kailangan ko po talaga mag-delegate. Oo. Pati yung yung pagkuha rin sa mga supplier, ikaw pa rin yun. Minsan ako po, minsan naman yung mga tao po na. Ayun, i-delegate mo na sa tao. So far, ilan yung mga tao nyo ngayon Sa sa ngayon po kasi mga nasa, mga 5? Sa ngayon. Oo. And ikaw rin yung sumisilip sa CCTV. Mababait naman sila. Hindi. Mga kanego, bibigyan lang namin kayo ng example kasi ganito kapag maliit kang entrepreneur, so halos multitask talaga. Oo. Pero kapag dumating na doon sa time na kaya nyo na magpasweldo, kaya nyo buha ng empleyado, it's that time na pwede ka lang mag-delegate ng trabaho para doon sa mga kukunin yung mga empleyado. So pag meantime, ganyan muna ang nagiging diskarte ng mga entrepreneur na maliliit pa lang.
At the same time, mga kanego, dito mo kasi makikita yun eh. Like yung goal nila ma'am, nila Irish, ma-duplicate na magkaroon sa Cavite, ng branch, magkaroon sa Bulacan. So, dito yung training na yun. Yes. 'Di ba? So, yung training na yan, Lahat ng kailangan matutunan doon, i-apply. oo, para makapag-duplicate ka na ng branches. Yun. At napakasarap din ang usapan na to. Ano yung isang pwede mong natutunan sa pagnenegosyo mo na pwede mo maibahagi sa mga kanego natin? Siguro wag po tayong titigil mangarap ng malaki. Dream big po, tapos sasamahan po natin lagi ng dasal. Napaka-importante rin po na meron ka talaga partner na laging umaalalay at sumusuporta sa lahat na gagawin po. Nice. At the same time, yung pangarap mo pangarap nyo ni Mister na magkaroon ng negosyo, of course, meron niyang kumbaga behind, 'di ba? Bakit mo kailangan magnegosyo? Siyempre, number one dyan, yung financial freedom. 'Di ba? Masasabi mo ba na sa stage nyo ngayon, may financial freedom na kayo ni Mister? Sa ngayon po, siguro kailangan pa rin po ng konting Ng Bombay? Joke lang. Konting kembot pa. Konting kembot pa. Pero ang pinaka na-appreciate po namin nung nagnegosyo kami is, nakaka-attend na po kami sa lahat ng mga events ng anak namin. Nakikita, visible. Actually, yan yung pangalawang time freedom. Yes. So, Yun yung pinaka-importante sa amin. sa financial freedom, medyo kailangan pang mag-double effort. Yes. Pero, kumbaga, nando na. Napunta na po. Pero sa time freedom, ando na talaga. Nakuha na yon. Na-appreciate na. Oo. Lahat ng milestone po ng mga anak ko. Yung mga anak niya, yung lahat, yung sabihin, yung lahat ng activity sa school, sa kung ano pa Oo. nakaka-attend sila. Unlike doon sa empleyado. Oo. Tali-tali. Nakatali ka Taling-tali, sa oo. boss mo. Oo. Hindi ka pwedeng umabsent kapag may mga event. Oo. So, yun yung ibig sabihin. Tsaka rush hour freedom. yung wala ka na sa pagsisiksikan sa bus, wala ka na sa siksikan sa MRT, di ba? Grabe. Di ba? Ang Ang hirap hirap. nung sitwasyon na yon, di ba? Pero mahirap din sa pag-negosyo, di ba? Kailangan lang talaga aralin mo at sikapin lang. Tama. Pero pipili na tayo kung anong gusto nating mahirap, kung gusto pa rin natin mag-empleyado or gusto magnegosyo, para sa mga po mahirap. Pero kung titingnan natin in the near future kung saan mas mapapaganda yung future natin. Tsaka yung sa mga po natin, kung yung ba yung sa tingin mo ikatuparan ng mission or vision mo dito sa mundo. Yun nakakatawa at nakaka-inspired sa sinasabi ni Ma'am Irish ay yung mission mo, kumbaga may purpose ka eh. Oo, yung purpose ng ginagawa mo. Hindi ka lang... Hindi lang naman more on finances. Oo. Kumbaga may may concern o malasakit ka na sa kapwa mo no? No, na katulad ng mga sinishare mo ngayon sa pagko-content mo. Sa mga mamis, mga community ng mga mamis dyan, di ba? So, talagang tinutulungan mo sila para hindi lang sa bahay, di ba? Na manonood lang ng ng mga reels, di ba? So, at least nasa bahay ka, kumikita ka rin. Nakakatulong din. Lalo na yung mga bills ngayon, grabe, no? Oo, so... Saka iba rin yung nakikita ko kay ma'am, iba rin yung saya na bibigay sa kanya ng pag-negosyo. Nakita ko sa kanya. Di ba, ma'am? Opo. Dati ko na po kasing pangarap talagang magkaroon ng sarili namin negosyo. Kaya lang di ko po siya alam kung paano sisimulan. Kaya parang hindi ko alam, parang may insecurities po ko that time.
Pero nung Parang may tumapak, duda ka pa sa opo, sarili. kung kaya mo ba. Pero nung tumapak ka na po doon, parang wala na eh. Kailangan ano mo na lang talaga. Panindigan mo na. Mm, Kailangan mo na dire-diretso ka panindigan. na. And nakakatawa, it's partnership kayo. Di ba? Parehas kayo ni Mr. Siguro lahat po ng problems, kaya mo sa magkasama po. Yeah. Oh. Oh, shout out kay sir. Oh. Diba? Anong pangalan ni Julius. Si Sir Julius. Oh. Sir Julius, congratulations. Meron kang mabait at masipag na asawa. Oo. So, ano naman yung nakikita mo bukod dun sa Ma'am Irish sa pagbabranches, ano yung nakikita mong future dito sa ginagawa nyo ni Sir Julius? Pag nahirapan kami, ang pinaghuhugutan ko po, nakikita ko po yung mga anak ko na in the near future, hindi na po nila kailangan magtrabaho or mga muhan sa mga establishment. Oo. Sila na po yung mismong magmamanage ng kanya-kanya nilang negosyo. Parang sinisecure mo na yung Opo. kinabukasan nila. So, may may freedom to choose kung ano pong gusto nila. Marami silang choices. Opo, kasi kapag parang katulad ngayon kailangan magtrabaho, tali ka dyan, yung feeling mo sa sarili mo na hindi ako hanggang dito na lang. Meron pang makayaan, kaya lang nahaharangan nyo kasi kailangan magtrabaho. Pero pag dumating yung time na na-secure na namin yun, napalago namin, na sila na mag-manage, so dire-diretso po nilang ma-achieve yung mga, kung ano man po yung binivision nilang buhay. Parang yun po yung pinagugutan na mag-asawa. Para sa mga anak ninyo. Yes. Oo. And then, yun, balikan ko lang yung pandemic. Ito, maraming magagandang istorya nung pandemic situation. Sobrang dami nating na-encounter na istorya. Katulad, paano nyo nalampasan? Paano nyo nagawa ng paraan? Nung time kasi Na itawid, di ba? Oo. Yung sa renta po namin sa mga bills po. Ang bills naman na Meralco and Maynila, tuloy-tuloy po siya. Pero yung renta napakausapan ko. Tapos, andyan si mother, call a mom. Tapos, nabigla na lang po kami ng time na yun. Di ba sobrang hirap din po bumili ng time na yun ng supplies. Oo. Bigla pong umorder ng 100 pieces na printer dun sa office ng husband ko. Ng mga L32 or L32 pen. Dahil sa sa printing, ang ginawa ko, naghanap ko talaga ako kung saan kami makakuha ng supplier ng time na yun. So yun, nakapag-provide naman na po kami. And then, nung pandemic na po, nag-supply po kami ng mga printers. Bali, yun po yung nice. sa amin ng So, parang may diversion, no? So, parang may nanganak na panibagong project. Ganon yung nangyari. Para maitawid, Yes. That's Saka nice. hindi lang siya pangilan-gilan po kasi bulk Bulk, oo. Dahil yun sa pagiging madasalin mo, pagiging determinado mo. Opo, kasi yung determination nandito naman na po sa atin yun. Pero kung wala po sigurong guidance ni Lord, hindi rin naman po siguro itatawid agad. So, on and all, ilang taon ka nang nagbi-business o entrepreneur? Isasama po yung 2008, 16 years. 16 years. Pero yung full blast po siguro talaga nag-start noong 2016. Sa 16 years, marami na sigurado natutunan. Yung mga dream clients po na kahit pa paano. Kasi meron kaming client po noon na sabi ng husband ko, kinukontak ka lang naman niya kapag kailangan na nila yung product, tapos kailangan na nila yung gamit, tapos kinabukasan na. Ano ko ba? Ano to? Ito yung dream client ko. Tapos after ilang years po, ayun. Kinukonta ka lang para sa samples. Yung mga tag-30s. Ikaw yung pambangga sa supplier nila. Tapos, nagulat na lang po ko nung ibinigay na sa akin yung project for their polo shirts, tapos jacket. Yung jacket, umabot ng 1,000 pieces. Yung polo shirt, 600 pieces. Tapos, may cluster school po kasi silang hawak. Gulat na lang po ko, pinahawak na po sa akin lahat. Nice. Wow. Galing, ha? Yun. Sobrang nakaka-inspire yung kwento ni Ma'am Irish at ni Sir Julius as partner,
partner in life, partner in business, Family. as family, grabe. Ang dami rin nilang pinagdaanan as ordinary business owner, as ordinary entrepreneur. At the same time, Pinari sila sa ngayon, pero ang laki ng pangarap nila na itawid, ikalat yung kanilang negosyo. at the same time, ordinary man sila, guys, may purpose silang ginagawa. Lalo na to si Ma'am Irish. Ayan. Ma'am Iris, pa-share naman nung yung pa-promote natin yung business at syempre yung page mo. Page, makikita. So yan, kami po ay sa Julia Merch. May ginagamit din po tayo, mayroon din po tayong Facebook page na Mommy Irish and sa TikTok din po. Ma'am Irish of Julia naman po. So makikita niyo po doon yung mga paggawa po namin ng products, yung step by step, yung mga materials po na gagamitin kung gusto niyo rin po start ng sarili niyo rin po business ng sa shirt po. Yun. Nabasa ko na nag-o-offer din kayo ng mga training sa paggawa ng t-shirt training. Invite mo na si Kung meron din pong mga kanego dyan na gusto po mag-start ng sa mga corporate giveaways po. Kung meron po, hindi nyo na po kailangan mag-acquire muna ng machine sa simula kasi pwede na po na sa amin po lahat ng production. Kayo na lang po maghahanap ng mga customers nyo. Kung may mga kakilala po kayong gusto mag-reunion, mga company nyo po na pwedeng pag-alokan ng mga giveaways po, huwag nyo na pong problemahin yung mga machines kasi para hindi po masyadong malaki ang maging puhunan nyo. Yun, kumbaga, inilesen na yung inyong magiging hirap at saka kapital na maaari na kayong kumita at the same time magkakaroon din ng parang collaboration sa magtutulungan kayo ni Ma'am Iris. Yun, di ba yung Nice. Napaka-inspiring nun. Grabe. And sobrang helpful mo sa sa kapaligiran mo, 'di ba? And guys, eto mga kanego, lalo na dito sa Paco area, 'di ba? Kung Pandakan, 'di ba? mga malalapit lang dito sa Paco area, sa Pandakan Saan natin matatagpuan yung physical store nyo? Yan. Malapit po kami sa may simbahan ng Santo Niño. Kahilera po kami ng Generica po. Along the way lang. Sa may Labores. May contact number ba? Yes po. Meron din po tayong Viber at sa email po. Yun. Ibigay po yung Viber. Sure, sige po. Sige po, ang Viber, pwede nyo po kami i-email sa juliamerch@gmail.com and Viber naman po is 0916-568-4736. Irish Montalia. Ayun. Yun, sa lahat ng mga nangangailangan ng mga about sa printing, kontakin nyo lang si Ma'am Iris. Okay? Paano? Kaneko? Ayun. Maraming salamat, Ma'am Iris. Salamat po. Sobrang napaka-productive, napaka-sustansya nitong usapan natin. And grabe, no? Business with a purpose, napaka-solid talaga. And umaga may saysay talaga ang Hindi ka na lang talaga nagninegosyo ng para sa pera. Oo. Hindi ka na lang nagninegosyo na kung gusto mo lang talagang yumaman. Mm. Yung sinasabi ko lagi na kung gusto mo lang yumaman at magninegosyo ka, siguro kailangan mag-isip-isip ka muna. Kasi kung gusto mo lang yumaman, pwede namang yumaman kahit empleyado. Pero kung ganito na mayroong malalim na reason, malalim na why, dahilan. So, yun yung karapat dapat sa negosyo. Congratulations po. Maraming salamat. Salamat sa Iyon. At ako'y babalik dito pag nagkaroon na ako ng 2 branch. Wow. Anytime, no? Anytime pwede ka bumalik. Palahin tayo na. Kayo din po. Papaalam na kami. Alright, mga kanego, maraming salamat sa panonood at pagsuporta nyo. And of course, lahat po na nagiging bisita natin dito, na mga kanego natin, ka-entrepreneur natin, suportahan po natin ang mga kanilang mga negosyo.
Yun. Support local brand. Oo, ako po muli si Weng, si Noe. Ayan, ang inyong kanego. Ako naman, si Lorenzo Binay Manalo, ang inyong kanego. Gusto ko, sama-sama tayong umasenso. God bless you. Bye! Po.